Sa iba't ibang parte ng mundo, may mga tao na literal na walang lupa. Nakatira sila sa ibabaw ng dagat, lawa o sa ilog. Natutulog habang may alon sa ilalim. At araw-araw, survival ang laban. Pero hindi sila bumibitaw. Kilalanin natin ang mga lugar sa mundo na kahit walang lupa, mas matibay pa kaysa sa mga pangako ng ex mong bano. Tito John's TV. Unahin na natin ang OG sa Pilipinas, Badjao Village, Tawi-Tawi. May mga taong ang address nila hindi street name, kundi diretso dagat, kung saan ang bahay nila naka-stilts at ang kapitbahay pwedeng isda, syokoy o pating, depende sa mood. Dito ang kalsada tubig, ang tricycle bangka, ang playground yung ilalim ng dagat. Ang mga bata hindi natutong maglakad muna, natutong sumisid agad. Nabubuhay sila sa pangingisda. Pag walang huli, walang ulam. Ganun kasimple. Walang stable na kuryente, limitado ang healthcare. At pag may bagyo, wala silang tatakbuhan kasi tubig lahat. Pero kahit ganun, tuloy ang buhay, tuloy ang ngiti, tuloy ang laban. Kasi para sa Badjao, hindi hadlang ang dagat. Ito ang buhay nila. Sunod ang Santa Cruz del Lote, Colombia. Akala mo siksikan na sa Divisoria. Wala yan sa Santa Cruz del Lote sa Colombia. Ito ang pinakasiksik na isla sa buong mundo. Parang sardinas pero tao ang laman na may ulo. Sa liit ng isla, isang malinglingon mo. Alam mo na agad buong buhay ng kapitbahay mo. Dahil nga sa sobrang liit, ang ginawa nila, nag-expand sa tubig. Nagtayo ng bahay sa stilts, gumawa ng sariling space. Ngayon may humigit kumulang na 1,000 ang tao dito. May bahay, may tindahan, may simbahan, may kabaret, lahat dikit-dikit. Ang kabuhayan, syempre, pangingisda din at turismo. Pero hindi biro ang buhay dito. Walang sariling tubig tabang, ini-import pa. At ang basura, yan ang isa sa malaking problema. Pero kahit ganon, kompleto ang komunidad. May eskwela, may kuryente, pero tipid mood. At higit sa lahat, may tibay ng loob na kahit sobrang sikip, hindi sila nagpapatalo. Floating Islands, Bolivia. Dito ka mapapamangha. Hindi lang bahay ang lumulutang, buong isla ang gawa sa damo. Sa Lake Titicaca, Bolivia, nandito ang Uros people. Ginagawa nila ang isla gamit ang mga tambo. Pinagpatong-patong, pero tubig ang ilalim. Ang problema nga lang, nabubulok ang sahig. Kaya kada 1 linggo o 2, renovation agad. Nabubuhay sila sa pangingisda, panguhuli ng ibon, pagkuha ng tambo at syempre, turismo. May mga turista na dumadayo araw-araw para makita itong mala Minecraft sa tunay na buhay na isla. May solar panel na rin, may tindahan, pero pinipilit pa rin nilang i-balance ang tradisyon at modern life. Kampong Ayer, Brunei. Hindi na to simpleng village, ito ay isang buong lungsod sa tubig. Matatagpuan sa ilog ng Brunei, sa kabisera nitong Bandar Seri Begawan. Hindi ito bagong trip lang, higit 500 taon na itong nakatayo, legendary na to. May populasyon na humigit kumulang 10,000 hanggang 13,000 tao. May higit 40 villages na konektado sa wooden walkways at hindi lang bahay ang meron dito. May eskwelahan, may moske, may police station, may clinic. Kung iisipin mo, kompletong lungsod pero naka-stilts lang. Kaya naman tinawag itong Venice of the East. May mga lumilipat na sa mainland pero marami pa rin ang ayaw umalis. Dahil sa community, lifestyle at dahil sa identity. Kasi minsan hindi mo kayang iwan ang lugar na bumuo sa pagkatao mo. Koh Phan Nhi, Thailand. May village na halos buong buhay nila nasa ibabaw ng tubig. Dito nakatira ang mga Muslim families na galing Indonesia noong 1700s.
Nagtayo sila sa tubig dahil bawal silang magmay-ari ng lupa. So ang sagot nila, di sa dagat kami titira, wala kayong magagawa. May populasyon na 1,000 hanggang 5,000 at ang highlights, floating basketball court. Ginawa ito ng mga bata noong 1980s gamit ang scrap materials. Hanggang ngayon ginagamit pa rin, mas upgraded na nga lang. May school, tindahan, moske, lahat nakaangat sa tubig. Sunod, Tai-O, Hong Kong. Dito naman tayo sa classic na old school vibes, Tai-O Village, matatagpuan sa Lantau Island. Ito ay isang tradisyonal na fishing village na may bahay na nakatayo sa stilts sa ibabaw ng mga kapatagan ng tubig dagat. Ibig sabihin pag high tide, tubig sa ilalim. Pag low tide, putik naman. 100 of years na itong umiiral. May ebidensya pa mula 1800s. Nakadesign para hindi pasukin ng tubig at para makadaan ng bangka sa ilalim. Ngayon may mga bahay na upgraded na. Naka-metal frames, mas matibay. Pero yung style, same pa rin, nakaangat sa tubig. Yun nga lang, unti-unting bumababa ang populasyon. Kasi maraming umaalis at tumatanda na ang mga natitira. Pero buhay pa rin ang lugar. May seafoods market, may malit na kainan. Dinadayo pa rin ng mga turista. At may pink dolphins pa na minsan makikita sa paligid. Only sa floating villages, Cambodia. Dito may mga village ng set up, may bahay na lumulutang, may bahay na naka-stilts. Sa tag-ulan lumalaki ang lawa, kaya ang bahay nila, yung iba lumulutang at sumasabay sa tubig. Yung iba nakaangat ng 6 hanggang 10 metro. Halos pangingisdaran talaga ang kabuhayan dito dahil isa to sa pinaka-productive freshwater fisheries sa Southeast Asia. Ngayon may turismo na rin, lalo na sa malapit na Siem Reap. May mga turista na sumasakay ng bangka para makita ang buhay nila. Pero syempre kasama ng pera, problema sa basura at pressure sa kalikasan. Pero kahit ganon, ito ang isa sa pinaka-solid na example na kung lulubog ang mundo, sila aangat. Next, ang Makoko, Nigeria. Ito na, isa sa pinakamatinding water community sa Africa. Matatagpuan sa tabi ng Lagos Lagoon. At hindi ito maliit na barangay lang, may estimate na 40,000 hanggang 150,000 tao. Ibig sabihin isang buong lungsod na nakaangat sa tubig. Tinatawag itong Venice of Africa. Dito, kung papasok ka sa school, bangka. Bibili ka ng ulam, bangka. Makikipagchismisan ka, bangka rin. Dinadayo rin ito ng mga turista at mga vloggers. Kaya naman buhay na buhay pa rin. May negosyo, may eskwelahan, may sariling sistema. Kahit informal, umaandar pa rin. Ito yung tipo ng lugar na sasabihin mo, hindi perpekto pero buhay na buhay. Inle Lake, Myanmar. Dito naman tayo sa medyo chill, pero henyo ang diskarte. Sa Inle Lake, nakatira ang Inta people. Ang mga village gaya ng Nan, Mangolok, Yuwama, lahat nakaangat sa tubig gamit ang kahoy at bamboo. Pero ito ang pinaka-astig. May floating garden sila. Nagtatanim sila sa tubig. Gaya ng kamatis, pipino, beans at kung ano-ano pa. May populasyon na tens of thousands. At isa sa pinakamalaking village ay Yuwama. May floating market pa kung saan nagbebenta ang mga tao habang nasa bangka. May monasteryo, workshop at malit na factory. Lahat nakaangat pa rin sa tubig. Malakas din sa turismo. Pero yun nga lang ang kapalit, traffic ng bangka, pressure sa resources. Pero kahit modern ng mundo, buhay pa rin ang tradisyon nila. Wakatobi, Indonesia. Ito na yung level na hindi lang nakatira sa dagat, sila mismo ang dagat. Sa Wakatobi, nakatira ang mga Bajo people or sea nomads, matatagpuan sa Sulawesi. Ang mga bahay nila naka-still sa ibabaw ng coral reef. Yung village halos nakaangat sa tubig at konektado lang na makikitid na daanan na parang isang maling hakbang, swimming agad. Bangka lang din ang transportasyon, walang kotse, walang motor pero tubig lifestyle.
May populasyon na 100 hanggang 1,000 per village. Ang setup ng bahay nakahanay base sa galaw ng alon. Abay hindi lang architecture, may science pa. At dahil nasa Coral Triangle sila, sobrang importante ng marine conservation dito. Pero ang pinakaastig, maraming pamilya ang ayaw umalis sa dagat. Kasi para sa kanila, hindi opsyon ng lupa. Dagat ang buhay nila. Sunod naman ang Bajau Stilt Villages ng Sabah, Malaysia. Ito na yung mga OG ng dagat. Mga taong hindi lang marunong lumangoy, parang isda na rin sa lifestyle. Sa Sabah, lalo na sa Semporna, nandito ang mga Bajau. Ang bahay nila, kahoy, nakaangat sa stilts, nakatayo sa mababaw na dagat. At yung iba sa bangka na nakatira. Yung village konektado sa makikitid na tulay o kaya bangka. Ang malupit sa mga to, bata pa lang, marunong na magbangka. Marunong na sumisid, marunong mabuhay sa dagat. Ito ay hindi tourist attraction lang. Totoong buhay, totoong struggle, totoong kultura. Tonle Sap, Cambodia. Ito na yung buong bayan na lumulutang. May mga lugar tulad ng Kampong Gluk at hindi biro ang setup. May tindahan, paralan, templo, lahat naka-float. Bangka lang din ang transportasyon, walang lakad-lakad, lahat naka-boat mode. May populasyon na mga 3,000 hanggang 5,000. Isa ito sa pinaka-productive fisheries sa mundo. Lake Nokowe Water Towns, Benin. Ito na ang hari ng mga lungsod sa tubig. Hindi lang isang village to, buong network ng water towns. May populasyon na 45,000 hanggang 60,000. Isipin mo yon, isang buong syudad na walang lupa. Bangka rin ang bida dito. Yung market, simbahan at shrine lumulutang. Fish farming ang kabuhayan nila dito. Fish farm na may sariling lungsod. Ang history, tumira sila sa tubig para umiwas sa slave traders noon. Dagat ang naging kanlungan nila laban sa panganib. Hanggang ngayon, may health centers, may election system, may trade sa mainland. At lahat ng ito gumagana kahit walang solid na lupa. So yun, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Shout out kina Alan Prieto na nasa Riyadh, Banatero Jeffel Mendoza ng Baguio City, Lopez Camacho, Anthony Diego na nasa Macau, Joey Soliano, Lucena Santos ng Marilao, Bulacan, Alex Apostol, Rina Barbasa from San Fernando, Cebu, Ibanez Dumaseg Family, Michael Valdavilla ng Lucena, Quezon Province, Edeline Makatiag, Melo Dangka, Bridge Boat, Renato Lapinig ng Lanao del Norte. At happy birthday kay Mrs. Teresa Pudan Evangelista Fernandez. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.